Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita, salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign. Sorry, gumalaw. And Venus, general reading para sa sign ng Taurus. Kunin niyo lamang po ang nakarelate kayo. Tapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan nyo ang pag-upload ng next na reading. Pero, naniniwala ako meron at meron dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, dito sa clarification, o dito sa oracle card. Yung oracle card, excuse me, ang oracle card na yan, hindi kailangan ng tarot certification para mabasa siya. Kasi, you can just pick a card every day para mabigyan kayo ng guidance throughout your day. Uy, King of Pentacles. Core energy mo. Okay. Maraming may issue sa pera ngayon. And maybe you are one of those Taurus. Maaaring nalugi ang isang investment o pwede din naman na yung ina-expect mo na sahod ay delayed, hindi dumating agad. Yung iba naman sa inyo ay, kumbaga, ang napipick up ko dito, yung iba sa inyo ay parang na-challenge yung kanilang financial stability ngayon. Maybe you thought na you got it all together pagdating sa finances, pero due to some unexpected circumstances o sa mga hindi inaasahang pangyayari ay nasira yung plano when it comes to finances. Medyo rocky ang finances natin ngayon. Dalawa ang king sa deck na ito, at itong King of Pentacles na ito, while very financially stable or risk averse, babae yung nasa picture. So, pwedeng I'm connecting with a Taurus individual na babae ngayon. And alam mo yun, nagtatalo ang emotional, kumbaga yung intuition mo, yung gusto ng puso mo, at yung gusto ng utak mo. Pwede din naman na nagtatalo yung tingin na tama ng intuition mo versus yung mga tao sa paligid mo. May mga kailangang paggastusan na hindi naman para sa'yo, o kaya may mga hindi inaasahang bagay, emergency na kailangang paggastusan. And so, na-challenge ang iyong finances. Itong card na to, halos lahat nakuha to. So, financial, parang instability. Pwede din na health, may issue sa health. Pwede din na, uy, pwede din na hindi pa bumabalik ang parang may inaasahan kang investment o pasok ng pera this month at hindi mo pa kayang hindi pa siya dumarating. Pwede din naman na may ipon ka, pero ipon na yun nakalaan sa, let's say, travel o sa isang importanteng bagay, pero this March maaaring masubok yun at parang magkakaroon ng isang pagkakataon na parang kukulitin ka na kailangan mo maglabas ng pera, pero ikaw parang ayoko kasi naghihintay ako sa return ng investment ko. Wala pang balik. Patience. Parang may pinag-iipunan o pinaghahandaan si Taurus, and mukhang this March parang iigting ang paghahanda na iyon. Ingat ka lang na may pagdalos-dalos kasi itong enerhiya na ito parang magigising yung kumbaga magigising yung enerhiya inside of you na parang gusto ko itong gawin, parang may kapusukan na magaganap, and matcha-challenge nun ang iyong finances. Ten of Wands, maganda to kasi maaaring ikaw ay parang may iwawaksi na sa buhay mo. Maganda din itong card na to, followed by the Ten of Wands, kasi pwedeng may magandang balita na darating sa'yo, pwedeng travel, kung ano man yung parang this March masusubok ka ng mga ewan ko, temptation o kaya mga kalabit penge, kalabit na parang baka naman may share ka na share ka na kaperahan, budget, baka naman pwede natin galawin ang iyong budget, yung mga ganun. Pero magtatagumpay ka when it comes to parang yung keeping it, yung financial intelligence mo masusubok, pero magtatagumpay ka na maging intact yon. Magtatagumpay ka na may EQ o kaya i-practice ang emotional intelligence when it comes to spending. So, hindi basta-basta ura-urada, hindi basta, very stable ang Pero, actually, maaring yun ang biggest challenge mo kasi nalala mo yung core energy mo, reversed yung King of Pentacles. So, medyo, bibigay ng konti.
Pero isang bagay o habit, siguro spending habit ito, na gusto mong tanggalin sa buhay mo, pwede din naman na work-related habit yan. I don't know kung bare minimum ka ba magtrabaho or um, OA ka magtrabaho. Wala akong nakikitang temperance, pero pwedeng yung iba sa inyo ay um, overworked. Uy, may sisimulan. I feel like meron kang iwawaksi. Yun nga, pwedeng yung bad habits. Pwedeng yung iba sa inyo, magpo-focus sa career or health this month at hindi muna love life. Wala sa isip ang love life sa ngayon. Ang nasa isip niya investment, kaperahan, pag-grow ng pera, pagtanim, pag-cultivate ng kanyang kayamanan o kaya naman pag-cultivate ng magandang habits, not only in finances but also sa health habits. Mukhang yan ang focus ni Taurus this March. And I feel that ewan ko ba kayo iba sa inyo parang nabobore na sa current situation, sa status quo. Nabobore na sa ang karaniwang ganap sa pang-araw-araw ni Taurus. And so, pwedeng magsisimula siya ng bagong project. Ingat ka lang na magpadalos-dalos ka ha, kasi ang energy ng Queen of Wands, ito ay parang bahala na si Batman, bahala kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo, gagawin ko kung anong gusto ko. Yan ang energy niyan. Tapos na nag-clarify nun, full. So, you will take a leap of faith. Meron kang gagawin na isang bagay na pwedeng hindi pinag-isipan, pero basta bago siya. Meron kang parang, bahala na si Batman, gagawin ko to. Bahala na si Batman, ito ang parang susugal ako. Susugal si Taurus, which is very, very consistent with this. Susugal kasi pag upright to, parang stable, easy lang, ayaw mong gumawa ng mga bagay na hindi mo usually ginagawa, ayaw mong sumugal, pero you have it in reverse, so mukhang susugal si Taurus this month. May gagawin na, ewan ko, project. Meron na siyang iiwan, tingnan mo siya, tumatakbo siya. Once a healthy, parang lugar para kay Taurus, parang tatakasan niya na yun. Parang ayoko na dito, nakakapagod na dito. Pwedeng career yan, pwedeng trabaho, na ayoko na dito kahit pa 20 years na ako dito in service. Parang bahala kayo dyan. What used to be a healthy workplace for me is no longer serving me kung hindi na healthy para sa akin. So, I think it's time to go. Pwede din naman na yung iba sa inyo, di ba yung health, pwede nating isipin, i-interpret yan na health, uh, health environment or health situation, pwede yung iba sa inyo may tinatakasan. Halimbawa, kailangan mong magpa-check up, kailangan mong umattend ng APE, annual physical exam, or kailangan mong magpa-check up sa doktor kasi may nararamdaman ka. Pwede yung iba sa inyo napapagod nakakaisip kailan ba siya magpapa-check up or natatakot sa ospital. So, tatakasan niya yung problema at gagawa ng isa pang magagawa ng ibang technique, yung pinagbabawal na technique, may ibang gagawin. Pero yung iba naman, I feel that ang pagtakas na ito due to exhaustion is more of parang stress na sa trabaho, burnt out na. And that burnout causes Taurus to parang finally end it all and will bring success. Pwede din naman na iba sa inyo kaka-promote lang pero parang shitty naman yung promotion, parang hindi naman nag-live up to dun sa promises ng management or hindi sila tumupad sa usapan. And so parang ayoko na ng ganito, sawa na ako sa ganito. You will take, parang gagawa ka ng bagong magka-carve ka ng bagong path sa sarili mo at magpaplano, pag-iisipan mabuti. Pero alam mo, maraming energies, kahit pa queen ka, maraming energies dito, Taurus, na comes from naivety. Naivety, ibig sabihin, hindi pinag-isipan, parang bata, padalos-dalos, dala ng emosyon o dala ng kapusukan. It's a Pisces season, guys. So, Pisces season, you are very much in touch with your emotions. Be mindful, Taurus, na susugal ka na base sa parang resentment mo, kung resentment sa trabaho, impatience, pero yun, ingat ka na gagawa ka ng aksyon base sa impulsivity.
Kasi naibit ito eh, page of swords. Parang may maiisip ka, may epiphany ka na, nagising ka na, parang, shit, gusto ko na mag-resign kasi maggagawa na lang ako ng magbi-business na lang ako. Ingat ka na hindi mo paplanuhin mabuti kasi that fire will burn inside of you at gagawa ka ng paraan para may gawin kang bago. Magsasucceed ka doon, yun nga lang nga, pwedeng ang trade-off noon ay pagod, burnout. Tapos, parang sa sobrang pagod mo, burnout, na-distract ka, gagawa ka na naman ng isang plano na hindi na naman pinag-isipan. So, remember, Taurus, your power is stability, reliability, slow and steady wins the race. Pwedeng yun ang mensahe sa iyo ngayon. May involved na pera, may involved na, alam mo yun, yung, ewan ko kung na-experience nyo yun, nai-experience nyo yun, yung paggalit ka sa pera, gusto mo magwaldas, gusto mo mag-shopee lang or Lazada, ganyan. Kasi galit ako sa pera ngayon, stressed ako sa trabaho, mag-shopping ako, yung gano'n na kapusukan. Yun yung kapusukan or impulsivity na tinutukoy ko, Taurus, na halimbawa maramdaman mo na resentful ka, visit ka sa trabaho mo, stressed ka, burnout ka, parang mabubuhay yung fire within you na parang, ay, leche kayo, parang aalis na ako, ganyan. So, ingat ka na hindi mo pag-isipan yung plano mo. So, pwedeng iba sa inyo sa sobrang subsub sa trabaho ay nakakalimutan na yung yung stability na yon, yung slow and steady wins the race na yon na trait ng isang Taurus. Pero whatever you choose, Taurus, success is here. Pwedeng travel pa nga yan eh, work overseas eh. Pwedeng offer overseas. Basta may something new that is brewing o parang niluluto ng universe sa buhay mo. And you will be parang invited to take action, to take this newness or new path sa buhay mo, which is very nice. Pero, yun nga, reverse kasi yung queen, reverse yung king. So, you may be coming from a place of parang hindi stable, padalos-dalos. Hindi, sorry sa word, pero hindi nag-iisip. Okay. Uy, pahinga ka daw muna, Taurus. Ito ang advice sa'yo, oracle advice para kay Taurus for this month. Restore innocence. Step back and take parang inventory of the activities that bring you joy. Ano yung mga childhood na gawain mo? Let's say mag-drawing ba 'yan? Sumayaw, kumanta, that innocence, perhaps an invitation din to na parang look at the world with fresh eyes, like a child, like a child. Kasi pag tumingin ng bata, 'di ba, parang go lang, parang dancing like no one is watching, ganyan, doing things na basta masaya ka, ganon. So, pwede din naman na affirmation yan na okay lang maging mapusok, okay lang na maging impulsive, kasi um, magiging successful din naman either way. Kasi you've been in this comfort zone for the longest time. So maybe aalis ka na doon, and as you do so, remember to approach it or to make a decision based on hindi sa pera, hindi sa sinasabi ng utak mo na makakatulong to sa pamilya, but it's more of kung magiging masaya ka ba. So, yun. Ang bilis ng reading. So, thank you, Taurus. Iwan ko na yun doon. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And like, share, and subscribe lang po. See you soon. Bye-bye.